Ito mga ka-idol, ipapakita ko yung idea nila kung paano sila gumagawa ng pangulam. Pananim sa ibabaw, palaisdaan naman sa ilalim. Okay, ganun lang kasimple mga ka-idol ang ginagawa nila. Nag-alaga sila ng hito sa ilalim kasi ang hito, nabubuhay po yan kahit marumi ang tubig. So yun po kagandahan. Tapos sa ibabaw ay pananim. Okay, ang unang ginagawa nila, ito. Una, gumagamit sila ng bakal tapos wini-wielding ito. Ibig sabihin, gumagawa sila ng parang katre na nilagyan nila ng poste, nilagyan nila ng balabag yung sa ilalim niya. Ayan, kung napapansin mo dito, halos puro bakal yan. Kasi ang bakal, mas tumatagal ito ng mahabang panahon kaysa kahoy. Kasi ang bakal, kahit nababasang tubig yan, mas lalo siyang tumitibay. Ang kagandahan pa dito sa ginagawa nila mga ka-idol, ito yung idea nila na kahit maliit yung lugar, maliit yung space, pero nahanapan nila ng paraan. Okay. Tapos naglagay sila ng makapal na trapal. Ito yung trapal na para siyang guma. Ang ginagawa sa trapal ay ginagawa siyang pansapin. Ibig sabihin yan, hindi basta-basta matagusan ng tubig kasi makapal siya na para siyang guma. Tapos, dinidikit lang sa gilid. Kumbaga iniipit lang yung trapal. Ayan, ginagamitan siya ng tornilyo. Ayan na. Kung napapansin mo dito, ay talagang mahirap siya gawin at saka magastos. Pero doon sa kanila, hindi nila iniisip yung gastos at mahirap kasi nga, mababawi din nila ito. Ang kagandahan dito, ito yung pispan na doble kara. Ibig sabihin, doble yung kita mo dito. Kung mag-alaga ka ng pananim, naalagaan mo na din yung isda. Isang effort lang, no? Isang pagod mo lang dito. Ayan na, mga ka-idol. So ito, madali lang talaga natin gagawin. Kung napapansin mo, naglagay sila ng graba or ito yung bato-bato na maliliit. Nilagay sa gilid. Ayan. So normal lang ito, nilalagyan ng bato dyan sa gilid, graba, para hindi umaangat yung trapal kapag nilagyan ng tubig. Kumbaga ito yung magdidiin pa ilalim. Tapos naglagay sila ng lupa. Okay. Normal na yan na maglagay sila ng lupa para yung tubig ay hindi umiinit. Malamig pa rin. Kahit sikat na araw, malamig pa rin yung tubig na yan. Kasi nga dahil sa lupa. Ang kagandahan dyan, bakit lupa? Una-una dyan kasi magtatago yung mga hito. Gusto nila yung nguso nila, imudmud nila dyan sa putik, sa lupa. Pero ang lupa na ginagamit dito ay malambot, buwaghag, hindi yung lupa na buo-buo na para siyang bato. Ayan, tapos nilalatag ito, kinakalat, at pinapatag. Pero makapal yung lupa nito mga ka-idol. Tapos tsaka siya nilagyan ng tubig. Okay. Ang tubig mga ka-idol, kailangan yung tubig mo dito ay galing sa ilog, sa deep well. Okay, hindi masyado yung sa inawasa kasi may halong chlorine yan eh. Mas maganda yung deep well mismo na galing sa ilalim ng lupa. Kung napapansin mo dito, dinublihan yung graba sa ibabaw ulit. Ibig sabihin, nasa gitna yung lupa. Ang ibig sabihin nito, ang malupit pa, yung lupa ay hindi siya magalaw-galaw. Pero pag nilagyan ng tubig, lumilinaw pa rin yung tubig kasi nga dahil sa graba. Kapag naglagay ng tubig dito sa gilid, pinadaan yung tubig para hindi magbutas-butas yung lupa dyan sa gitna. Ayan mga ka-idol, ngayon pinakapalan yung lupa ay gumagawa sila ng parang isang side, no? Ayan, kung napapansin mo dito. Tapos nilagyan ito ng dayami sa ibabaw. Okay. Ngayon makikita mo dito. Tapos dinidiligan. Okay. Bakit nilagyan ng dayami? Para yung moisture ng lupa na laging basa at manatili.
Tapos ang ginagamit dito ay hindi PVC, kundi kawayan. Binubutasan yung kawayan. Ayan, to maraming kawayan. Siyempre, kaya lang gagastos sila dito. Tapos meron pang, ayan, lumaki na yung seedlings, no? Seedlings na madamo-damo na yung ano nila, oh, litos. Ayan, dahil malaki na yung litos, okay, i-transplanting na nila. Ipupunla na nila doon sa kawayan. Yung pinutol na kawayan kanina, nilagyan nila ng lupa. Tapos, ayan, pinaabot ng ilang araw, ilumot-lumot na yung kawayan, isa din yan sa organic na fertilizer. Tapos, doon sa nilagyan ng tubig, doon pinapatayo yung kawayan. Okay, tapos dinidiligan. Ayan na mga ka-idol. Parang sikan floor, kung tawagin ito para siyang hagdan, no? Sa taas niya, andun yung mga garden. Sa baba niya, andun naman yung kawayan na may isda sa ilalim, tapos pananim sa ibabaw ng kawayan. Yan o, para siyang dapog. Alam niyo bang dapog na para siyang katre nilagyan ng lupa. Sa baba naman yung ibang idea din. Ngayon, tuwing pinapakain yung isda, mga ka-idol, isa na din yan sa organic ng pananim, pataba ng pananim. Tuwing nagdudumi yung isda, mas lalong tataba yung pananim. Kahit hindi na-applyan ng fertilizer yan. Kasi nga tuwing pinapakain yung hito dyan, tuwing dumudumi naman siya, ay mas lalong tataba yung litos or pananim. Totally, hindi lang litos ang pwede dyan eh. Pwede din yan yung kangkong. Ayan na, tuwang-tuwa na yung hito kasi nga hindi mainit yung tubig at saka malamig siya. Bukod sa malamig na, gusto hindi ng hito yung ganyang style na para siyang hindi malalim yung tubig, mamabaw lang. Okay, tapos nilulumot-lumot na, isa din yan kakainin sa mga hito yung lumot. Bakit nilumot-lumot? Yan, may butas yung kawayan mga ka-idol. Diyan dumadaan yung mga ugat. Yan, ng harvest na. So, ang kagandahan pa dito, pwede mo bintahan yung kapitbahay. Totally, yun ang ginagawa nila eh. Hindi na sila pumunta sa palengke. Diyan na sila pumunta sa kapitbahay nila kasi may pananim. Ang madalas na gumagawa nitong ganitong idea mga ka-idol ay Indonesia at Malaysia. Ito yung idea nila na ginagawa. Pero dito sa atin ay bihira lang natin ito ginagawa. Kung mayroon man tayong ginagawa na ganitong idea pananim sa ilalim, ang tawag naman doon ay hydroponic, kaya lang walang mga isda sa ilalim. Kasi nga ang hydroponic mayroon siyang chemical. So kapag alaga ng isda ay mamatay siya. Doon sa kanila bawal po gumagamit ng chemical sa kanilang farming, sa kanilang taniman. Tingnan mo naman oh. Ang nakakatuwa lang talaga dito, yung preskong gulay, kaka-harvest mo, tapos, ayan, hindi ka talaga magkasakit siguro dyan kasi nga, mataba yung gulay mo at saka walang chemical. O, dyan na hinugasan. Organic din yan mga ka-idol. So, simpleng idea lang tong ginagawa nila, no? Pero kung isipin natin, medyo may kahirapan, no? Gagawin, saka magastos. Pero one time lang yata to ang gagastos nito.